Hello. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Andito po tayo sa pagpapatuloy ng gawain na kung saan andito tayo sa ikalawang bahagi. Kanina, ginawa natin ang panalangin, pagsamo, kung ano yung nasa kalooban natin, ipinaparating natin sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Kumbaga, tayo yung nag-i-initiate, tayo yung nagsasalita, ang Diyos po ang tagapakinig. Dito naman po sa ikalawang bahagi, ito yung pagtalakay, pagpapalawak, pagpapaliwanag ng Ebanghelyo. Ito naman po tinatawag na salita ng Diyos na gumagamit siya ng tagapangaral upang ipaliwanag sa makatuwid, siya yung nagsasalita, tayo naman ay yung tagapakinig. Kumbaga, vice versa. Para pakinggan ang panalangin natin, pakinggan din natin siya. Ang una kong aralin ayon sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 15, versikulo 1 hanggang sa 10. Sabi dito, nagsisilapit nga sa kanya ang lahat ng mga maniningil ng buwis at makasalanan upang makinig sa kanya. At ang mga Parisiyo at din ang mga iskriba ay nangagulong-gulungan na nagsasabi, tinatanggap ng taong ito ang mga makasalanan at sumasalo sa kanila. Ngayon po, ano po ang napapansin natin? Kung mapapansin natin, habang ang ating dakilang Panginoon nagsasalita ng aral o salita ng Diyos, merong observer na tagamasid. Ito po yung mga iskriba at mga Parisiyo. Ano po ang gawain nila? Humanap ng butas. Humanap ng diferensya. Mag-check. Yan po ang trabaho ng mga iskriba at mga Parisiyo. Bakit po? Kasi ang ating dakilang Panginoon nangangaral ng salita ng Diyos o Ebanghelyo at ipinakikilala niya ang kanyang sarili na siya ay sinugo ng kanyang Ama. Kumbaga, ang tingin nila sa ating dakilang Panginoon, sugo ng Diyos na banal. Pero bakit yung mga maniningil ng buwis at mga makasalanan lumalapit sa ating dakilang Panginoon? Para saan ba talaga ang pagpunta ng ating dakilang Panginoon? Kaya siya bumaba dito sa ibabaw ng lupa. Para ba pagmasdan lang ang kanyang ginagawa o para lapitan siya? Pero, kung ang kalagayan po natin, nag-uobserba lang tayo, tumitingin lang tayo, hinahanapan natin ng mga pagkakamali o resulta. Halimbawa, panangaral ng salita ng Diyos. Inilalahad dito ang Ebanghelyo. Kung tayo po ang intention natin sa ating sarili, na tayo'y makalapit sa Kanya, bagamat may tabing yung pagkakasala natin. Kasi dati, galing tayo sa isang maruming kalagayan, pero salamat sa Diyos dahil sa karamdaman, naging daan yan upang masumpungan natin, kilalanin ang Diyos. Bakit po? Kasi sa totoo lang po ang tao, habang malakas pa siya, lahat nakasalalay sa salapi ang kalusugan sa doktor. Pero kapag wala nang magagastos, wala nang magagamit, sa kanang lumalapit sa Diyos. Ano po kaya kung baliktarin natin? Unahin natin ang Diyos bago natin gastusin ang anumang bagay na nakaugnay sa atin. Kasi pwede ka makapagbenta ng ari-arian, pero hindi pa gumagaling. Samantalang kung uunahin mo siya, mas mabali po ang kagalingan ng tao. Yan po ang tinatanong niya. Yung kasalanan ng tao, pagpapatawad ang ibinibigay.
Sa makatuwid, dahil sa pagkakasala, kaya po tayo'y napahiwalay sa Diyos. At dahil napahiwalay tayo sa Diyos, nandun tayo sa panig ng kalaban ng Diyos. Kaya yung karamdaman, ito yung nagbabangon sa atin upang muling makabalik sa Diyos sapagkat gaano man tayo kalakas sa oras na tayo'y napuan ng karamdaman sa tayo nakapagsasabi sa ating sarili, Diyos ko po, hindi ko na kaya. Di po ba? Ngayon, anong ipagpatuloy natin? Sabi dito. At sinalita niya sa kanila ang talinghagang ito na sinasabi, alin tao sa inyo na kung mayroong 100 tuka at mawala ang isa, sa mga yaon ay hindi iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawala. Hanggang sa ito'y kaniyang masumpungan. At pagka nasumpungan niya ay pinapasan niya sa kanyang balikat na natutuwa. At pag-uwi niya sa tahanan ay titipunin niya ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang mga kapitbahay na sasabihin sa kanila, makipagkatuwa kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko ang aking tupang nawala. Ngayon po, kung mapapansin natin, idinaan ngayon ng ating dakilang Panginoon sa isang talinghaga. Ipagpalagay nga natin, isang pastor na mayroong pinangangasiwaan na 100 tupa. Hindi baga, hahanapin niya yung nawawalang isa at iiwan niya yung 99 sa karang. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Sa bawat isa sa atin na lumapit na sa Diyos, nagpasakot na sa Diyos, kasama na po yun doon sa 99. At yung isang nawawala, importante po yun sa bilang. Diba paano ka na kung 50 lang yung member? Paano mo hahanapin? 50% lang. 100 ang nakasulat. Hindi po pinag-uusapan dito yung number. Ang pinag-uusapan dito, yung percentage. May nawawala. Ang pinag-uusapan dito, yung puso ng isang pastor na handa niyang isakripisyo na iwanan yung 99 para hanapin yung isa. Ibig sabihin, may pag-ibig siya sa tupang na kanyang minamahal. Ibig sabihin, mayroon siyang pagpapahalaga. Kahit mag-200 man yan ang bilang o 50 man yan kung ilan man yan, ang importante doon, mayroon ginawa yung pastor. Ito po yung tinatawag na love na mumula sa isang puso ng isang tapat na pastor na katulad ng ating dakilang Panginoon. Anong tawag dito? Shepherd heart. Ibig sabihin, binibilang niya ang kahalagahan pantay-pantay. Paano ang problema sa tulad natin? Minsan, meron tayong kapatiran, hindi natin hinahanap kung wala siya. Pero kapag nandito na, sasabihin natin, namara-para ka. Anong ginawa dito ng pastor? Hindi bagang makipagkatuwa sa siya. Iimbitahan niya ang kanyang kapitbahay, makipagkatuwa kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko ang tupang nawala. Hindi ba dapat ang magiging aksyon natin, hindi natin sasabihin, pag ngayon ka lang. Kundi sasabihin natin, salamat sis, salamat Brad, at nandito, active ka na muli sa pagdato sa templo. Dapat ganun ang isipan natin. Hindi yung sasabihin pa natin na parang hindi welcome, na parang bagang tingin natin sa, ba't ngayon ka lang, parang kami lang ba sasabihin? Bakit sasabihin natin na ganyan? Ano bang isipan meron tayo? Ba't sasabihin natin na gano'n? Ba't ganyan ka lang? Kung tutuusin nga, ang nagsasalita ng namara-para ka lang, walang pagpapahalaga sa kapwa-tupa. Kaya dapat na isipin natin itong kaisipan ng isang puso, ng isang pastor na may pagpapahalaga doon sa tupang nawawala. Na iiwanan niya yung 99, maglalagay siya ng oras at panahon para hanapin yung mga nawawala. Sa kongregasyon ito, sino-sino ngayon yung mga nawawala?
Sila ngayon, yung mga kapatiran, na may mga karamdaman, mga bedridden, na nangangailangan iwanan yung karamihan para dakuan. Sabi nga, ang pagdako doon sa mga ulila at mga babaeng tao ay tunay na pagiging relihiyoso. Sa makatuwid, may tungkulin tayo sa ating kapwa. Hindi lang yung active, hindi lang yung palaging present, ang palaging natin i-welcome, kundi higit sa lahat, yung matagal na nawala, na bumalik at ngayon i-welcome natin. Let's celebrate. Yan po ang kailangan. Tratuhin natin bilang kapatid na kabilang sa katulad din natin na kapatiran. Ganun po dapat ang isipan natin. Kasi po kung mangyayari niyan, nagkamali na nga, nadapa na nga, yurak-yurakan pa natin, wala tayong pinag-iba doon sa mga iskriba at mga parisiyo na observer lang. Walang ginagawang aksyon. Samantalang yung pastor, gumawa siya ng aksyon. Iniwan niya yung siyam na siyam at hinanap na yung isa. Ang tanong, nasumpungan ba niya? Nung masumpungan niya, meron pa siyang ginawang aksyon. Nag-celebrate. Dapat po ganun ang iisipin natin. Ganun ang gagawin natin. Yung selebrasyon. Mga katuwaan kayo sa akin. Sapagkat nasumpungan ko. Ibig sabihin, nakita niya at nakabalik muli sa Quran. Ganun po dapat ang isipan natin. Hindi lang yung isipan ng isang pastor, kundi pati yung mga tupa na siyang napuksyan, ganun din ang pag-iisip. Welcome din yung isang tupang nawala na dagdag sa kanila. Di po ba? Ano ba sabi dito? Sinasabi ko sa inyo na gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa siyang naputsiyang na taong matutuwid na di na nangangailang ng mga sipagsisi. Totoo po, yung mga palaging nandiyan, active sa pagdako, sa pagsamba. Sabi nga, minsan nga, nagpapakunwari matuwid na yan eh. Kasi palaging active. Pero ang importante po doon, kinakailangan pa rin natin magsisi. Na katulad ng isang tupang nawala, na naabot niya yung pagkakataon na magsisi. Samantala yung palaging present, hindi na nagsisisi. Dapat pare-parehas tayo magsisi. Ganun po, dapat. Sabi pa po dito, o alin babae na may 10 putol na pila, na kung mawalan siya ng 1 putol na hindi baga makapagniningas ng isang ilawan, at wawalisan ng kanyang bahay at hanapin masikap hanggang sa ito'y masumpungan niya, at pagka nasumpungan niya, ay sinipunin niya ang kanyang mga kaibigan at ang mga kapitbahay. Sinasabi, makipagkatuwa kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko ang isang putol na nawala sa akin. Yan din, sinasabi ko sa inyo na may tuwa sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanan nagsisisi. Totoo po. Kasi kung halimbawa, yung isang babae, bilang niya yung kanyang pila, 10 piraso. Ngayon, sa pagkakahawak niya, may nalaglag na isa. At gagamit siya ng ilawan, ngayon advance na, hindi na ilawan. May solar panel na, mayroong flashlight. Kumbaga, hindi na ilawan yung ginagamit, pero liwanag pa rin. Hinahanap niyang masikap. Ibig sabihin, may ginawa yung babae na sakripisyo para hanapin yung nawala. Naglaan siya ng oras sa tagahanap. Masikap, hinanap niyang masikap hanggang sa ito yung masumpungan niya. Nung makita niya, nag-celebrate na naman ulit. Sa makatuwid, kung sa grupo natin may nawala at bumalik, let's celebrate. Dahil sa langit, nagsiselebrate. Isa atin, minsan kinukutya natin. Dapat nga, gamutin natin, tulungan natin, ibangon natin. Sabi nga, katulad tayo ng isang pananim na pinakailangan pa ng sulay o brace para hindi siya matumba, hindi siya muling madapa. Yan ang pinakakailangan natin.
support sa mga tao o mga kapatid natin na nangangailangan ng suporta. Nang sa ganun, maramdaman nila yung pagmamahal. Wala mang selebrasyon na kainan o katuwaan man, pero nararamdaman niya yung pagmamahal o pag-ibig natin sa kanila. Na itinuturing din natin silang mahalaga para sa atin. Kaya importante po sa atin ang Ebanghilyong ito upang may apply natin ngayon sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kinakailangan lang ang trato natin sa ating kapwa-kapatid, walang iba. Ituring natin silang kabilang sa mga tupa na pinangangasiwaan ng ating dahilan Panginoon na nakabalik at iselebrate natin sa pamamagitan ng pagmabuting pagtrato at pagkikipag-ugnayan para sa kanila. Siguro po, nandito na lang ang pakikibahagi natin sa oras ito. Salamat sa Diyos at anuman ang ating mga kahilingan, karaingan, pagkatiwala natin sa Diyos. Salamat ni Kristo Jesus, salamat at mapagpalang umaga sa bawat isa.